At tayo po'y dadok na po sa pinakamalagang bahagi ng banalagawang ating pong dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tamayo at bagay ko pong pagkakataon po sa ating pong beloved preacher, Joey Mancera. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher. Hallelujah. Ating beloved brother Mario Jovellanos. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the fruitful prayers of our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, end-time prophet, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our unrighteousness, from all of our sins. Anoint your message of salvation and bless us all in the name of our dearest Jesus. And we cast out all demons of hindrances, doubts and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Narito tayo mga ating banal na gawain. Ang number one na pinakamimithi natin ay malugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ating patuloy na pagsamba sa Kanya. Let God be magnified. Dakilain ng Diyos. From the book of Psalms, chapter 70, verse 4. Atin pong basahin. The book of Psalm chapter 70, verse 4. Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee. And let such as love thy salvation say continually, let God be magnified. Mga awit kapitulo 70, versikulo 4. Mga gangat at mga tuwas, sa inyo ang lahat na nagsisihanap sa iyo. At magsabi lagi iyong umiibig ng iyong kaligtasan, dakilain ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Dakilain ang Diyos. Mga galak, mga tuwa sa iyo, ang lahat ng mga nagsisihanap sa iyo. At nagsasabing lagi, yaong umiibig ng iyong kaligtasan, dakilain ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, dahil narito tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nag-iisang Diyos na tapat na tumawag sa atin, mga minamahal ko. At nariyan ang ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, the beloved family na sila po, mga minamahal ko, ang nangangaral at nagtutuwid sa atin upang matuto nating pasalamatan at dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa huling panahon, mga minamahal ko, sa Diyos tayo aasa. Siya ang ating papupurihan. Ano man ang mangyari, mga minamahal ko, maraming masasamang nagaganap ngayon. Actually, hindi na po biro yung tinatawag na giyera. Papasok na po sa talagang matinding escalation, sabi nga po mga minamahal ko. Ngunit, ano man po ang kaganapan, hindi po tayo natatakot yan. Mula pa sa lumang tipan, si Shadrach, si Meshach, at Abednego, hindi sila takot sa hornohang apoy. Kaya mamatay. Si Daniel, mga minamahal ko, hindi rin natakot doon sa mga mambabangis na leon. Ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya na dapat ang maluwalhati ko ay ang Diyos na makapangyarihan. O di, niligtas sa apoy, yung mga leon na nahimik pinatuloy na kayan. At maging ang mga pamunuan ang nagsabi, magmula ngayon, ang sasambahing Diyos ay ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego at ang Diyos ni Daniel na siya ring ipinapangaral hanggang kasalukuyan, mga minamahal ko, ng ating dearly beloved parents in the Lord sa kanilang iniwang turo, aral sa atin, mga minamahal ko, at narito tayo, pinanghahawakan natin yan hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos upang
mapapurihan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Actually, kung iisa-isahin mo ang mga himala, mga minamahal ko, kulang talaga ang oras. Lalo na pagka ikaw ay dumadalo lagi na dumadalo 3 times a week. Iba pa yung sa Bible studies, ang dami, laksa-laksang mga himala. Kaya pwedeng sabihan ka na hindi ka matitinag nga, matatag ka sa iyong pananampalataya. From the book of Psalms chapter 40 verse 5, atin pong basahin. The book of Psalm chapter 40, verse 5. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to usward, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 40, talatay 5. Marami, O Panginoong kong Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa, at ang iyong mga pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila. Sila'y higit kaysa mabibilang. Amen. Amen. Praise the Lord. Marami. O Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilala sa mga gawa na iyong ginawa. At ang iyong pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Marami, mga minamahal ko. Kaya nga mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, pag dumadami ang mga himala na saksihan mo, naganap sa iyo, yung pananampalataya mo tumataas. Amen? Doon ka magiging matatag, mga minamahal ko. Kaya tingnan mo yung mga on fire na kapatiran, hindi uma-absent. Mga kompleto, maaga, nandito na sa gawain, mga minamahal ko, dahil ayaw nilang mamiss. Kahit yung pagpupuri, lahat. Hindi ba pinipigilan na talaga minsan kailangan mong pumunta sa lugar na magbawas ka, hindi maiwasan. Pero mga minamahal, yung naka-stationary ka dyan sa upuan mo, nakikinig ka ng mga buhay na patotoo, mga minamahal ko, pag mga may time na mismo, kaya nga meron tayong cellphone i-review mo. Teka, mukhang hindi ko narinig yung patotoo ng kapatiran. Ulitin ko nga. Amen? Reviewin mo yung ating banal na gawain basta't mayroon tayong time para lalong makumpleto. Mga minamahal ko, hindi ba pag may mga board exam, nagre-review para siguradong makapasa. Ganon din tayo. Reviewin natin, mga minamahal ko. Pag bulay-bulayin natin, mga minamahal ko, dito tayo nakatuon dahil malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Delikado ang maiwan, mga minamahal ko. Kailangang alerto ang bawat isa. Ang sabi po, mga minamahal ko, kahit salitain ko isa-isa, sila'y hindi mabibilang, mga minamahal. Kaya sobra talaga ang pagpapala sa atin. Kaya pag dumating ang pagsubok, baliwala na yon. Parte lang yon ng paglilinis, parte lang yon ng paalala, minsan nagkukulang tayo. Minsan sinusubukan tayo kung gaano ka katatag. Lahat magsabing praise the Lord. 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13, atin pong basahin. First book of Peter, chapter 4, verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Verse 13. But rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 12 at 13. Mga minamahal, huwag kayong magtakna tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating inyo upang kayo subukin, na wari ang nangyayari sa inyo'y karaniwang bagay. Kundi kayo mga galak, sapagkat kayo mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak.
Amen. Praise the Lord. Ang mabungang panalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord, maging narito ang beloved family, lubos tayong pinagpala, mga minamahal ko. Triple blessing, idinadalangin na tayo'y lumusog sa lahat sa ating pangangatawan, pagpalain tayo sa lahat ng bagay, maging ang ating mga kaluluwa. That is triple blessing, mga minamahal ko. Ngunit minsan may pagsubok. Maaring i-search natin, kaya i-search mo yung sarili mo. Saan ako nagkulang? Laging sinasabi ng ating dearly beloved pastor, dearly beloved assistant pastor, magsisi. Kung kinakailang mag-ayuno, manalangin. Ibig sabihin yung pagsubok, nagiging way upang lalo tayong umigting sa ating pananalangin, mag-ayuno, manalangin, lalong dagdagan ang pagpupuri. Amen? At totoo po, God will answer all our prayers. Amen? Kaya nga sasabihin natin, kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Di ba't wala? Sinubukan ka lang kung hanggang saan ka. Talagang ibinigay mo ang the very best sa Diyos ka aasa. Kaya naririnig natin ang mga buhay na patotoo. Nasa Diyos talaga ang awa. Amen? Kaya tayo po na mananampalataya, tinuruan na tayo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Pagka may karamdaman, huwag na tayo makiisa doon sa ospital, punong-puno na nga Madagdag pa tayo ron. Mga minamahal ko, pagkatapos, kinahabagan naman tayo dahil isang tawag mo lang sa prayer request, pupunta ang ating mga kapwa manggagawa upang palakasin ka. Ang sasabihin lang naman, lumabas ka rito. Ang ating mahal na Panginoong Hesus ang dakilang manggagamot. Pagkatapos may pag-pray, lalabas yan na may kalakasan, kalusugan. At yun ang nagiging way upang ikaw ang magpatotoo na si Jesus, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay dakilang manggagawa. Kaya pag dumating ang ating mga problema, pagsubok, triple blessing ang ibinigay sa atin. Doon sa blessings na yan, maaaring subukan ka doon sa physical mo. Maaring doon sa pangangailangan mo, mga minamahal ko. Pero ang huwag mong bibitawan yung spiritual. Do your very best to our loving God at isang tiyak na bagay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, unang Pedro 4:12 at 13, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y karaniwang bagay, kundi mga galak kayo sapagkat kayo'y mga karamay ng mga hirap ni Kristo upang pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen? Praise the Lord. Dito tayo tumatatak. Tumatatag mga minamahal ko. Huwag natin sabihin, bakit may pagsubok? Dinadarang talaga tayo sa apoy upang tayo po ay lalong tumibay, lalong tumatag, lalong magiging matapat sa paglilingkod sa Diyos dahil doon sa dulo nun, tutugon naman talaga ang mahal na Panginoon, tinitingnan ka lang. Pero pag sinabi mong, sa iyo ko iaasa lahat kung anong kalooban mo, doon tutugon ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga kabahagi tayo karamay. Habang nandito tayo sa mundo, talaga pong dadanas tayo ng mga bagay na kung saan. Kung ano nagaganap, madamay din po tayo, pero hindi tayo mapapahamak. Lahat magsabing, praise the Lord, dahil sigurado natin, pag naluwalhati ang ating dakilang Diyos, mga minal pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi ako ang Diyos na nag-iiwan, bagamat ang tao, nakakalimot, nanlalamig at umaalis, nag-iiwan. Pero ang Diyos, tapat siya, magpasawalang hanggan. Amen? Praise the Lord. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ang nais ng Diyos, yung magpakumbaba tayo sa kanyang banal na harapan, anuman ang kaganapan. Mga minamahal ko, ang lais lang ng Diyos, ikaw ay maging tapat na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, gagawa ka ng may kaganapan, iibigin mo ang kaawaan, lumakad ka ng kababaan.
Dito po sa Micah, from the book of Micah, chapter 6, verse 8, atin pong basahin. The book of the prophet Micah, chapter 6, verse 8. Hear thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God? Dito po sa aklat ng Mikas, Kapitulo 6, ang talatay 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Amen. Nung tinawag tayo sa ating, dito sa banal na gawain na ito, hindi ba't tayo humihingi? Mahal na Panginoon, pagalingin mo ang aking karamdaman. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ako. Ngunit ang Diyos ngayon, may hinihingi siya sa iyo na dapat mong isagawa upang matupad. Dinggin ng ating dakilang Diyos ang lahat ng ating panalangin. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka ng may kaganapan, ibigin mo ang kaawaan at lumakad ka na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya pag dumating ang ating mga hinihingi sa ating dakilang Diyos, maybe yes, ibigay ka agad ng mahal na Panginoon. Pwedeng sabihin niyang no, dahil baka may mangyari sa'yo, mapahamak ka. For your safety, mga minahal ko. Ngunit pag hindi pa dumarating, wait, magantay ka lang. Antayin mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at totoo po, nagsusumamo ka, nagpapakumbaba ka sa ating dakilang Diyos, doon po, ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Kaya, iiyak ka, hindi na sa kalungkutan, kagalakan. Totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pag nagawa mo yan, mga minamahal ko, ikaw, sinunod mo ang nais ng ating dakilang Diyos, gumawa ka ng may kaganapan, inibig mo ang kaawaan, lumakad ka ng may pagpapakumbaba, pangako ng ating mahal na Panginoon from the book of John, chapter 5, verse 24. Atin pong basahin. The Gospel of St. John, chapter 5, verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalatay sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Katotohanan. Bakit inulit ng ating mahal na Panginoon? Sinisigurado lang na nauunawaan mo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. At hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ganyan tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Masasabi natin, sino hindi maglingkod sa Diyos? Aalis ka ba? Mag-aalinlangan ka pa? Sigurado ang kaligtasan. Bigyan natin ng kahalagahan, salvation is the greatest matter of importance. Magunaw man ang mundo, dumating man ang World War III, lahat yan ay magaganap. Iiwanan natin ang lahat, pero merong nakahanda ng mga mansyon para sa atin at doon, kapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord.
Kaya sa unang talata na ating binasa, mga galak at mga tuwa sa iyo ang lakat na mga nagsisihanap sa iyo at magsasabing lagi, yaong umiibig ng iyong kaligtasan, dakilain ang Panginoong Diyos. Dakilain natin ang pinakamamahal na Panginoon dahil ito'y nakamtan natin. Masasabi natin, mundo pa lang ay parang nasa langit na tayo eh. Amen? Praise the Lord. Wala kang problema. May problema man, hayaan mo yung problema ang mawala. Dahil darating sa iyo ay ang mga pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narinig po natin ang buhay na patotoo ng ating beloved prayer warrior, beloved ko, preacher, mga minamahal ko. Walang matira. No? Nandun lang sila sa mga squatter area. Informal po yun. Mga minamahal, hindi po pag-aari yung mga nandun. Pero nagpatuloy sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, naging formal na. Sinubdivide na. Lahat nung nagmamay-ari doon, ito na iyo. Kaya yung bahay niya, naging 4th floor na yata. Ngayon, fully air-conditioned na ang kanyang tinitirhan. Ganoon po, pag sumunod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nasa puso't isipan mo, yung dakilain mo ang Diyos sa araw-araw na iyong buhay. Kaya nga, the best thing we could do, yung iba po rito, medyo late galing sa trabaho, na unawaan ang ating dakilang Diyos. Yung iba, the joyful and solemn song. Yung iba, may mga patutuohin din nila. Mga minal, kaya nga may cellphone eh. Diyan ba sa cellphone, binubura ba yung gawain natin? Nakalagay yan dyan. Hindi yan mabubura. Kaya pwede mong reviewin. Amen? Sa panahon na wala ka namang ginagawa, or habang may ginagawa ka, nakakapakinig ka, doon ka tatatag sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papurihan natin ang ating dakilang Diyos. Dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Amen. Praise the Lord. At aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating altar call, mga minamahal ko, ating beloved Brother Paul Mansano, my beloved co-preacher. Amen.